Mayo 15, 2006. Isang tao ang nakaluhod sa death zone, malapit na sa tuktok ng Everest. Si David Sharp ay nauubusan ng oxygen, hinahampas ng hangin ang kanyang suit at unti-unti siyang nanghihina, hakbang-hakbang siya. Ang dapat sanang pag-angat ng kanyang buhay ay nauwi sa mabagal na trahedya dahil sa isang simpleng pagkakamali. Isang eksperto sa bundok ang lumabag sa sariling patakaran at may isa pang sumubok umakyat kahit walang karanasan. Samahan niyo ako habang tinatalakay ko ang 7 pinakamapanganib na pagkakamali sa pag-akyat sa Everest. Welcome sa Extreme. Noong tagsibol 2006 sinubukan ni David Sharp abutin mag-isa ang tuktok ng Everest. Matapang ngunit delikadong ideya ito dahil nabigo na si David Sharp sa 2 naunang subok. Noong 2003 umatras siya dahil nagka-frostbite. Sa sumunod na taon, sumali siya sa isang European na koponan at kahit na nakalapit siya ng ilang daang metro mula sa tuktok, nabigo pa rin siya. Ang kabiguan ay maaaring magdulot ng kakaibang epekto sa mga tao at si David ay isang magandang halimbawa. Ang pag-abot sa tuktok ay naging isang obsesyon para sa kanya. Minsan, ito na lang ang laman ng isip niya, kaya nang bumalik siya para sa kanyang ikatlong pagtatangka noong 2006 lahat o wala na ito para sa kanya. Madalas nakakalimutan ng mga umaakyat ang sariling kaligtasan kapag sobrang tutok sa pag-abot sa tuktok, kaya nagkakaroon ng pagkakamali. Pero mas alam ito ni David kaysa sa karamihan dahil hindi na bago sa kanya ang matinding pag-akyat ng bundok. Dati, naakyat niya ang mga teknikal na bundok gaya ng Matterhorn sa Swiss Alps at Kilimanjaro sa Silangang Afrika. Mahilig siya sa e-sport na ito at kitang-kita sa kaniyang estilong alpine. Mas gusto niyang umakyat ng walang dagdag na oxygen at magtiwala sa sariling kakayahan sa pag-aaklimatisa. Isa pa itong paraan ng pagsubok niya sa tibay ng tao. Noong 2006 hinarap niya ang pinakamalaking hamon sa buhay niya. Hindi lang niya planong umakyat mag-isa, kundi layunin din niyang marating ang tuktok nang hindi gumagamit ng anumang dagdag na oxygen. Mas malalim pa sa kasiyahan ang dahilan ni David. Hindi lang siya naglalayon maglista ng mga bundok. Nais niyang maranasan ang Everest sa pinakapuro nitong anyo. Iyon ang tunay na hilig. Pagsapit ng Mayo, umakyat si David sa mas matataas na kampo para mag-acclimate at maghanda sa pag-abot ng tuktok sa kalagitnaan ng buwan. Bagamat balak niyang akyatin ang Everest ng walang oxygen, nagdala pa rin siya ng 2 maliit na bote para sa emergency. Mabilis talagang lumala ang sitwasyon kapag umaakyat sa pinakamataas na bundok sa mundo. Kadalasang dumadaan sa matinding pagsasanay ang mga umaakyat bago mag-Everest. Kahit anong pagsisikap, may mga bagay tulad ng death zone na hindi kayang tularan sa pagsasanay. Sa ekspedisyong ito, naalala ni David ang panganib ng bahaging iyon ng bundok. Matatagpuan sa mahigit 26,000 talampakan, lalo pang delikado ang lugar na ito dahil sa kakulangan ng oxygen at taas ng altitude. Sa taas na ito, ang baga mo ay nakakakuha lang ng halos 1/4 oxygen kumpara sa antas dagat. Mahirap maintindihan ang hirap sa paghinga, kaya karamihan sa umaakyat ay gumagamit ng dagdag na oxygen. Kung hindi, para kang humihinga na may nakaupo sa dibdib mo. Hindi iyon masaya, di ba? Hindi ba? Para kina David at iba pang umaakyat, dito sila nabubuhay at naglalaro. Pero isang maling galaw o paghusga lang, sapat na. Hindi nila namamalayan na nalalagay na pala sa panganib ang buhay nila. Noong Mayo 13, umalis si David mula sa mataas na kampo malapit sa death zone. Para marating ang tuktok, kailangan niyang akyatin ang delikadong bahagi ng bundok na ito. Pagod na siya sa mahabang pag-akyat at magaspang na lupa at kailangan pang tiisin ang kulang na oxygen. Pero ngayon, abot kamay na ang lahat ng pinaghandaan niya. Maliit na paglihis muna sa kaguluhang ito. Kung gusto mong maging bahagi ng extreme na komunidad, magkaroon ng maagang access sa aming mga video at eksklusibong mga botohan. Sumali ka sa amin sa Patreon. Kita-kits doon. Sa huling bahagi ng araw, nakita si David na paakyat ng bundok, ngunit nagkaproblema. Hindi rin sigurado kung naaabot niya ang tuktok. Ang alam lang natin, Mayo 14 siya bumaba ng bundok. Dahil sa matinding kakulangan ng oxygen o hypoxia, labis itong nakakaapekto sa katawan, nagdudulot ng kalituhan, maling paghusga, pagkawala ng malay at kamatayan. Kaya gumagamit ng karagdagang oxygen ang mga umaakyat sa death zone. Pero mataas pa rin ang panganib kahit may ganito.
Ginamit ni David ang emergency reserva niya, pero ilang oras lang na oxygen ang naibigay nito. Habang delirious, napasuray si David pababa ng bundok at naghahanap ng masisilungan. Sa Green Boots Cave, kung saan namatay si Sawang Paljor 10 taon na ang nakalipas, nagsilbing paalala ang kaniyang labi na maaari ring mangyari sa iba ang kaniyang sinapit. Bawat minuto, lalong lumalapit siya sa katotohanan. Ang gabing ginugol ni David sa kuweba ay sobrang lamig at agad niyang nalagay sa panganib ang buhay niya. Isang grupong Turkish na umaakyat ang nakakita kay David kinabukasan. Buhay siya pero nasa masamang kalagayan. Ibinunyag nila na may kakulangan sa oxygen at matinding frostbite si David, ngunit hindi siya natulungan dahil paubos na ang oxygen nila. Mga 40 umaakyat ang nadaanan ni David habang mag-isa siyang natatakot sa Green Boots Cave. Marami ang hindi tumigil at pinili ang sariling pagsubok para marating ang tuktok, habang ang iba ay inakalang wala na siya. Tiyak na masakit ang ganoong pakiramdam. Nilampasan lang si David ng mga umaakyat habang hirap siyang huminga. Sa oras na iyon, malamang nawala na ang pag-asa niya. Alam ng matagal nang nanonood dito na halos imposibleng matulungan ang isang tao sa ganoong taas. Pero ikaw, ano kaya gagawin mo kung makita mo siya? Sa araw na iyon, namatay si David dahil sa hypothermia at altitude sickness. Nagdulot ng mainit na debate ang kanyang pagkamatay at nagpakita ng matinding galit si Sir Edmund Hillary tungkol sa insidente. Namatay si David habang ginagawa ang mahal niya, pero malamang wasak ang puso niya. Maaari bang sabihing ang pagsubok marating ang tuktok ng Everest ng kulang sa oxygen ay malaking pagkakamali na naging sanhi ng kanyang pagkamatay? Ang pagnanais na sumubok ng ganitong mapanganib na pag-akyat ay nagbibigay sa mga umaakyat tulad ni David ng pagkakataon na subukan ang kanilang pisikal at mental na hangganan laban sa isa sa pinakamabigat na hamon sa mundo ng pag-akyat ng bundok. Para sa marami, mas malaki ang panganib kaysa gantimpala. Hindi si David ang huli dahil lahat ng sumunod na umakyat ay nagkamali rin ng kasing delikado. Noong 2012 sinimulan ni Sri Shacklerfin, isang Nepalese-Canadian, ang ekspedisyon para akyatin ang Everest. Ito ang matagal na niyang pinangarap mula pagkabata, 9 na taong gulang pa lang siya noon. Dinala siya ng ama sa helicopter tour sa tuktok at doon siya na in love sa bundok. Laging sinasabi ng kanyang magulang na mahirap marating ang tuktok, kaya lalo niyang ginusto itong abutin balang araw. Habang tumatanda, naging abala siya sa buhay. Kalaunan, nakilala at pinakasalan niya si Bruce Clorfin at nanirahan sila sa Toronto, Canada. Matagumpay siyang fashion buyer at nagtayo ng sariling negosyo. Hindi niya nakalimutan ang helicopter ride kasama ang ama at ang pangarap na akyatin ang Everest. Noong 2010, sinimulan niya itong tuparin. Bago makarating sa bundok, kinailangan munang magdesisyon si Sri. Matapos pag-aralan ang biyahe at ekspedisyon, naisip niyang aabot ito ng mahigit $100,000. Kahit nabigo ang unang paglikom ng pondo, hindi sumuko si Sri at kumuha siya ng pangalawang utang sa bahay para ituloy ang pangarap niya. Nag-book siya ng pag-akyat sa Utmost Adventure Trekking, bagong kumpanyang may limitadong karanasan. 2 taon naghanda si Sri. Nagpalakas siya ng resistensya at lakas sa pagtakbo at indoor bouldering. Bawat milya at pader na tinahak niya ay hakbang papalapit sa tuktok. Maayos lahat para sa kanya, pero may maaaring humadlang sa pag-usad niya. Sa bundok, wala pa siyang naakyat na kilalang tuktok at kaunti lang ang karanasan niya sa pag-akyat. Sa katunayan, ang pag-akyat sa Everest ang unang malaking hamon sa pag-akyat na sinubukan niya. Sigurado akong nakikita mo na kung paano maaaring magkamali ang mga bagay, gaya ng nasabi na natin. Ang maliit na pagkakamali ng bihasang umaakyat ay maaaring magdulot ng malaking epekto. At para sa baguhan, madalas malala ang resulta. Pagsapit ng Abril 2012, nakarating na si Sri sa base camp at sabik ng magsimula. Habang nag-aaklimatisa, napansin ng isang Sherpa na mas mabagal siyang maglakad at tumanggi itong isama siya lampas base camp. Sa kabila ng babala, nagpatuloy pa rin siya at tinangkang abutin ang tuktok noong Mayo 18 kasama ang 2 di gaanong bihasang Sherpa.
Habang umaakyat, napansin ni Ganesh Tokori, ang may-ari ng adventure trekking, na mababa ang kanyang oxygen level at pinayuhan siyang bumalik, ngunit tumanggi siya. Hindi na mapipigilan si Shreya. Determinado siyang abutin ang tuktok. Inabot na lang niya ang huling oxygen at umalis. Matagal na natili si Shreya sa death zone at tumanggi pa rin siya sa mga babala ng Sherpa na bumalik. Matapos ang 22 oras na pag-akyat, narating niya ang tuktok, ngunit marami pa siyang pagsubok. Pagod na siya at ramdam ang epekto ng mababang oxygen, kaya kailangan niyang bumaba ng bundok. Ayon sa maraming profesional na umaakyat, ito ang bahagi ng ekspedisyon na madalas minamaliit. Ang simpleng pagkakamaling ito ay nagdulot ng matinding problema sa daan-daan, kung hindi man libu-libong umaakyat nitong nakaraang siglo. At si Sri ay malapit nang mapabilang sa kanila. Habang dahan-dahan silang bumababa sa mapanganib na dalisdis, lumala pa ang kalagayan niya. Mas marami siyang nagamit na oxygen kaysa inaasahan dahil sa mataas na daloy, maagang paggamit, at mahaba-habang pag-akyat. Pagkatapos, dumating ang sakuna. Naubusan siya ng oxygen sa death zone. Mahirap isipin ang naramdaman niya habang nawawala ang pinagkukunan niya ng buhay. Bumalot sa kanya ang pagkabalisa habang nahihirapang huminga sa manipis na hangin. Bawat paghingay naging laban ng bumilis ang tibok ng puso niya, saka siya bumagsak sa malamig na niyebe. Sinubukan siyang iligtas ng mga Sherpa, pero wala na silang nagawa habang nakahiga siya sa malamig na lupa. Tumingala si Sri sa kanyang mga gabay at mahina niyang sinabi, "Iligtas mo ako." Ngunit huli na at agad siyang pumanaw. Sa pagtupad ng pangarap mula pagkabata, minamaliit ni Sri ang pagbaba dahil sa kakulangan ng karanasan na nagdulot ng kanyang kamatayan. Nakakalungkot, 10 tao ang namatay noon, kasama ang 4 sa parehong araw. Pero tulad ng Nepali na umaakyat, may iba ring nagpumilit kahit mahirap ang sitwasyon, dahilan para mapunta sila sa matinding panganib. Noong 1976 si Rob Hall, isang mountaineer mula New Zealand, ay punong gabay ng Adventure Consultants, kumpanyang itinatag niya. Ilang taon bago nito, pinangunahan niya ang ekspedisyon sa Everest kasama ang 19 na katao, 8 kliyente, 3 gabay at 8 Sherpa. Nakilala si Rob bilang maaasahan at ligtas sa bundok, gumabay sa halos 40 katao paakyat sa tuktok sa kanyang karera. Sa ekspedisyong ito, tingin ko wala sa amin ang handa sa mga sunod-sunod na di inaasahang pangyayari. Sinimulan nila ang ekspedisyon sa pag-akyat sa tuktok mula Camp 4 sa South Kowal, ilang sandali matapos hating gabi ng Mayo 10, 1976. Kasama ni Rob si Doug Hansen, isang kliyenteng nakilala niya sa ekspedisyon noong nakaraang taon. Mukhang maayos naman ang lahat noong araw na iyon. Ngunit dahil sa sobrang pagod at siksikan ng mga umaakyat sa bundok, naging mas mabagal kaysa inaasahan ang kanilang pag-akyat. Dahil dito, napilitan sina Rob at ang ibang leader na labagin ang patakarang bumalik bago 2:00 ng hapon, na naging sanhi ng malagim na kahihinatnan. Sa Everest, may itinakdang oras ng pagbalik, kadalasan 2:00 ng hapon. Ginagamit ito upang matiyak ang ligtas na pagbaba bago gumabi. Mas mahalaga, dahil sa madalas na bagyo tuwing hapon ng Mayo, hinayaan ng mga umaakyat tulad ni Doug na manaig ang kanilang determinasyon. Noong nakaraang taon, umatras siya kahit 300 metro na lang mula tuktok. Ngayon, hindi niya nahahayaang mawala ang kanyang mga pangarap. Nagpatuloy sina Doug at iba pa hanggang hapon. Si Rob ay nakarating sa tuktok ng 2:30 ng hapon. Naghintay siya kay Doug na dumating matapos ang halos 1 oras. Malayo na sa orihinal na schedule nang magsimulang bumaba sina Rob at Doug. Biglang tumama ang malakas na blizzard sa bundok. Dahil sa bagyo, bumaba ang visibility, natabunan ang fixed rope at bumagsak ang temperatura hanggang -40 degrees Fahrenheit. Si Doug, na pagod na at paubos na ang oxygen, ay nagsimulang mahirapan dahil sa altitude sickness at bumagsak malapit sa South Summit kahit pa lumalala ang kondisyon at may payo na bumaba na nang hindi siya kasama. Pinakita ni Rob ang tapang at isinugal ang buhay para samahan ang kliyente habang lumalala ang sitwasyon. Pero tuloy pa rin ang bagyo. Kinabukasan, ang tunog ng radyo sa base camp ay nagbigay pag-asa sa grupo. Pero si Rob tumawag para sabihing
wala na si Doug at ang isa pang gabay ay hindi na nakarating. Sa mga oras na yon, kakaunti na lang magagawa ni Rob. Patuloy ang pagragasa ng bagyo at sobrang delikado ng subukang bumaba. Wala na siyang ibang magawa at labis na siyang tinamaan ng matinding frostbite at kakulangan sa oxygen. Sa huli, kinuha niya ang satellite phone at tinawagan ang buntis niyang asawa sa New Zealand gamit ang nagyeyelong kamay. Sa huling sandali, gusto lang niyang tiyakin ang kanyang asawa. Sinabi niya, "Matulog ka ng mahimbing, mahal ko," habang humuhuni ang hangin. Huwag masyadong mag-alala. Pagkatapos ng usapan, namatay si Rob sa lamig habang natutulog. Ang nagsimula bilang isang pagsubok na marating ang tuktok na puno ng pag-asa at determinasyon ay nauwi sa pagkamatay ng 4 na miyembro ng ekspedisyon sa isang pangyayaring kilala ngayon bilang trahedya sa Everest noong 1976. Noong araw ng kapahamakan, nilabag ni Rob ang sariling patakaran. Ang hindi nila pagbalik sa oras ay naging pagkakamali na nagdulot ng pagkasawi ng ilan. Kasing ganda ng Everest ang panganib nito. May panganib sa bawat sulok mula lupa hanggang bigla ang bagyo. Paano kung ang tunay na panganib sa mga umaakyat ay ang gamit nilang panligtas, hindi ang bundok? Sa marami, ang mahinang tunog ng lumalabas na oxygen mula sa tangke ang huling narinig nila. Ito ang mahirap na realidad para sa 22 anyos na British climber na si Michael Matthews. Si Michael isinilang sa mayamang pamilyang British noong 1977 ay bihasang umaakyat. Naakyat na niya ang Mount Kilimanjaro, Aconcagua at mga tuktok sa Swiss Alps at Pyrenees. Matagumpay siyang options trader, ngunit nanatili ang hilig niya sa kalikasan at noong 1979 hinarap niya ang pinakamalaking hamon niya. Umakyat si Michael sa Everest sa southeast na ruta kasama si Mike Smith bilang gabay. Nahihirapan siya sa pag-akyat. Narating niya ang Hillary Step sa taas na 28,839 na talampakan bandang 2:00 ng hapon. Nagpatuloy siyang umakyat para maging pinakabatang Briton sa tuktok ng Everest at natupad ito, ngunit may malaking kapalit. Pagkababa ni Michael mula tuktok makalipas ang 3 oras, nawala siya dahil sa biglang blizzard na nagdulot ng whiteout sa bundok. Nauna si Mike sa balcony ng bundok para palitan ang oxygen, pero hindi sumunod si Michael, ang kanyang kliyente. Nagradyo si Mike ng tulong, pero sabi ni senior guide Nick Kekis, sobrang sama ng panahon para maghanap. Naghintay si Mike kay Michael pero hindi ito dumating, kaya napilitan siyang magpatuloy pababa para iligtas ang sarili. 2 buwan matapos mawala si Michael, tinawagan si David Matthews ni John Crellin. Isa ring umaakyat at sinabing pumalya ang mga oxygen system sa bundok. Pinagtibay ng mga Canadian na umaakyat sa parehong ekspedisyon, sina Dave Rodney at Dennis Brown, ang mga pahayag na ito na nagsasabing ang ilang bote ng oxygen ay hybrid system na nangangailangan ng madalas na pagkukumpuni at nagkagulo ang organisasyon ng ekspedisyon. Sa araw ng pag-akyat, nagsampa ng kaso ang pamilya Matthews laban sa OTT dahil sa halip na Poisc Oxygen System, LSE cylinders na may adapter ang ibinigay. Sabi nila, hindi maayos ang mga adapter kaya kinailangang lihain na nagdulot ng panganib ng tagas o di matiyak na daloy ng oxygen. Marami na ang naniniwalang nawala si Michael dahil sa sirang oxygen equipment. Madali sanang naiwasan ang pagkakamali kung nagsagawa agad ng tamang pagsusuri ang kumpanya. Bagamat ibinasura ng hukom ang kaso kalaunan, nanatiling halos hindi regulado ang industriya at patuloy na nag-ulat ng mga problema ang mga umaakyat. Noong 2017 si Robin Moore, Amerikanong doktor, ay malapit na sa tuktok. Nang mahirapan siyang huminga, tinulungan siya ng mga gabay at sinuri ang gamit niya, pero walang nakitang sira. Maya-maya, nawalan ng malay si Robin. Pinalitan agad ng Sherpa ang silindro at nang bumalik ang oxygen, nagising siya. Isa lang ito sa mga halimbawa kung paano kahit ang mga gabay ay maaaring hindi agad namamalayan ang sira sa kagamitan at kung paano ang simpleng pagkakamali ng pagbibigay ng maling gamit sa isang umaakyat ay maaaring magbanta sa kanilang buhay. Pero minsan, hindi bundok o mga gabay ang naglalagay sa panganib sa mga umaakyat. Minsan, ito ay ang matinding pagnanais na maabot ang isang layunin na itinuturing ng marami na halos imposible. Ang ganitong pangyayari ang nagdala sa Amerikanang umaakyat na si Francis R. Sentiev sa matinding panganib sa Everest noong 1978.
Ang pag-akyat ay isang simpleng libangan lang para kay Francis. Ayon sa ilan, natural na sa kanya ang pag-akyat ng bundok. Bata pa lang siya ay mapangahas na at naging parang tahanan na niya ang mga bundok. Pero tulad natin, kinailangan din niyang maghanap buhay kaya ilang taon siyang nag-accountant. Hindi siya nasiyahan dahil gusto lang niyang akyatin ang pinakamagagandang bundok sa mundo. At sa bandang huli, hindi niya napigilan ang pagnanais na yon. Kaya iniwan niya ang korporasyon at inilaan ang sarili sa pag-akyat ng magagandang bundok. Noong 1978, narating niya ang paanan ng Himalayas. Ginawa niya ito bilang bahagi ng isang napaka-personal na layunin na makamit ang isang makasaysayang tagumpay. Maging kauna-unahang Amerikanang babae na nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest nang walang karagdagang oxygen. Ito ang kanyang tanging tunay na pangarap at ang bagay na nagbigay sa kanya ng motibasyon sa mga taon ng mahirap na pagsasanay. Pero hindi ito magiging madali. Noong dekada 90, halos walang umaakyat na sumubok ng walang karagdagang oxygen dahil sa panganib ng death zone. Pero hindi nag-iisa si Francis sa kanyang pakikipagsapalaran. Kasama niya sa buong paglalakbay ang kanyang asawa, si Sergei Arsentiev. Si Sergei, isang Russian mountaineer na tinaguriang snow leopard, ay kilala sa pag-akyat ng walang oxygen at narating ang tuktok ng Kanchenjunga. Dahil sa hilig nila sa bundok at kakaibang hamon, nagsama sila sa ekspedisyon noong 1978. Pagsapit ng Mayo, handa na siyang ibigay ang lahat. Dumating ang mag-asawa sa Everest Base Camp kalagitnaan ng buwan at sinimulan ang akyat sa North Ridge Ruta mula Tibet. Matapos mag-aklimatisa ng ilang linggo, sinimulan ni Francis at Sergei ang huling pag-akyat noong Mayo 22, ngunit mabagal dahil nahirapan si Francis sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Lumampas sila sa itinakda nilang oras ng pagbalik at naabot ang tuktok ng bundok ng delikadong huli na ng hapon. Sa sobrang tuwa, naisulat ni Francis ang pangalan niya sa kasaysayan. Pero wala nang oras magdiwang ngayon. Ang mahirap na bahagi ay ang ligtas na pagbaba mula sa bundok habang dahan-dahan silang bumababa. Naghiwalay ang mag-asawa dahil sa biglang sama ng panahon. Malalakas na hangin at niyebe. Nakaabot sa kampo si Sergei pero hindi makita si Francis. Hindi tiyak ang mga sumunod na pangyayari pero kinabukasan natagpuan ng grupong Uzbek si Francis na buhay, ngunit hirap sa niyebe. Ginawa nila ang lahat para tumulong, kahit na ilagay sa peligro ang buhay nila habang binubuhat siya pababa ng bundok. Pero napagod sila at naubos ang oxygen. Kinailangan nilang gawin ang mahirap na desisyon na iwan siya. Maiisip ko kung gaano kahirap iwan ang walang laban na babae sa bundok. Alam na malamang ay mamamatay siya. Pero wala na silang magagawa. Kinabukasan, isa pang ekspedisyon ang nakakita sa kanya at buhay pa rin siya sa di malamang dahilan. Tumigil sina Ian Woodall at Cathy O'Dowd sa kanilang ekspedisyon para tumulong, ngunit hindi rin nila natulungan si Francis. Namatay siya at tinawag na Sleeping Beauty ng mga umaakyat sa tuktok. Si Sergei ay matapang na bumalik sa bundok para subukang iligtas ang asawa niya. At iyon na ang huling beses na nakita siyang buhay. Nahanap lang ang kanyang katawan kinabukasan, taon nang makita ito ng isang umaakyat sa ibabang bahagi ng bundok. Ilan ang nagsabi na hindi maayos na nakaangkop si Francis sa bundok at ang pagpupumilit niyang marating ang tuktok ay seryosong pagkakamali. Sa huli, kaya niya binayaran ang pinakamataas na halaga. Pero para sa ibang napapahamak sa bundok, hindi lang isang pagkakamali ang dahilan. Sa halip, ito ay sama-samang pagkakamali ng mga awtoridad, mga kumpanyang nag-oorganisa ng pag-akyat at maging ng mga gabay na naglalagay sa kanilang buhay sa panganib. Noong 2011, isang umaakyat na nagngangalang Nirmal Perja ang nagbahagi ng litrato na kuha malapit sa tuktok ng Everest. Nagulat ang mundo sa litratong ito at nagbago ang pananaw ng tao sa Mount Everest. Ipinakita nito ang nakaka-inspire ngunit nakakabahalang eksena. Isang mahabang pila ng mga umaakyat sa mapanganib na tuktok ng bundok. Nagdulot ito ng diskusyon tungkol sa sobrang dami ng tao, komersyalisasyon at tunay na diwa ng pag-akyat. Ngunit sa likod ng viral na larawang iyon ay may masalimuot na kwento. Kwento ng ambisyon, panganib at ang mabagsik na realidad ng pinakamataas na bundok sa mundo. Ang pila sa Everest ay naging seryosong problema nitong mga nakaraang taon na nagmumula sa iba't ibang dahilan,
kabilang ang sobrang dami ng tao sa bundok, mabagal na mga team na naglalagay ng lubid, at kakaunting araw ng magandang panahon tuwing climbing season. Nang kuna ni Nirmal ng larawan ang sarili, nandoon din sa bundok si Lydia Bradley, isa ring kilalang umaakyat. Noong 1988, siya ang unang babaeng nakaakyat sa Everest nang walang supplemental oxygen at binigyang diin ang delikadong dami ng tao sa bundok. Karamihan sa mga tao ay may limitadong supply ng supplemental oxygen. Ang mga napilitang maghintay sa traffic sa bundok ay maaaring maubusan ng oxygen at kapag nangyari ito, maaari itong ikamatay. Sa linggong kinunan ni Nirmal ang iconic niyang larawan, maraming climber ang bumagsak dahil sa pagod at kakulangan ng oxygen matapos maghintay ng mahigit 2 oras sa tuktok dahil sa hindi paghanda sa matinding traffic sa bundok. Kung wala kang sapat na oxygen sa pag-akyat, maaari itong agad maging nakamamatay. Tandaan, kahit may dagdag na oxygen, hirap pa rin ang katawan sa mataas na altitude. Bawat segundo sa death zone ay delikado at para sa mga matagal doon, maaaring nakamamatay ang resulta gaya ng nakita sa video na ito. Para kina Nirmal na papuntang Everest, iisa lang ang iniisip, ang marating ang tuktok. Ito ay bihirang pagkakataon, kaya ito todo nila ang makakaya kahit malagay sa panganib. May mga aakyat kahit may sugat at ang iba ay lalabanan ang hypoxia. May mga hindi susunod sa babala ng panahon at magpapatuloy pa ring umakyat kahit pinapabalik na ng mga eksperto. Ang paglaban sa panahon sa Everest ay malaking pagkakamali na madalas na pagtatanto ng marami kapag huli na. Si Rob Hall na namuno sa pag-akyat noong trahedya ng 1976 ay hindi pinansin ang babala ng paparating na bagyo. Ang kanyang desisyon, pati na rin ng iba pang mga gabay sa bundok noong araw na iyon, ay naging bahagi ng dahilan ng pagkamatay ng 8 umaakyat. At sa kasamaang palad, si Rob mismo ay kabilang sa mga namatay. Hindi ito natatanging kaso. Taon-taon, maraming tao ang nalalagay sa panganib dahil hindi nila pinapansin ang mga babala ng panahon na tinatawag na summit fever sa pag-akyat ng bundok. Ang fenomeno na ito ay nagdudulot ng labis na pagnanais marating ang tuktok kaya natatabunan ang tamang pagdedesisyon. Isipin mo, nagsanay ka ng maraming taon, gumastos ng malaki at nagsakripisyo para lang marating at makita ang tuktok ng bundok. Parang magnet, sinasabi mong kaunti na lang. Pero sa puntong ito, halos di na makaatras. Malaking pagkakamali ito na naging sanhi ng maraming pagkamatay sa Everest. Madalas baliwalain ng mga umaakyat ang mga babala na maaaring makapigil sa kanilang layunin. Habang papalapit sa tuktok, tumitindi ang pagnanasa nilang makarating kaya lalong mahirap umatras. Kahit biglang lumala ang kondisyon, gaya ng kakulangan ng oxygen o labis na pagod. Ang mga sumubok umakyat sa Everest ang unang magsasabing kakaiba talaga ang pag-iisip nila. Sa taas, pagod at nilalamig sila, bawat desisyon parang malaking pagsubok. Minsan mas gusto nilang magpatuloy dahil mas masama ang pakiramdam kapag tumigil. Kaya siguro maraming namatay. Noong 2019 nagkaroon ng matinding trapiko sa Everest habang delikado ang panahon. 11 umaakyat ang namatay noong taon na iyon. Karamihan dahil ipinilit nilang magpatuloy kahit may babala ng malalakas na hangin at bagyo. Lagi naming sinasabi, ang maling desisyon ay pwedeng magdulot ng pagkakamali kahit maliit lang sa mga umaakyat. Sa death zone ng Everest, kadalasan iyon ang hangganan ng buhay at kamatayan. Ang mga pagkakamaling tinalakay ko sa video ay paalala kung gaano kadelikado ang pag-akyat sa matataas na bundok. Bawat umaakyat ay pumupunta sa bahaging ito ng mundo, dala ang pangarap na makatuntong sa tuktok ng Everest. Ang mahalagang aral ay malaman kung kailan titigil at babalik, dahil ito ang pwedeng magligtas ng buhay. Hindi lang tungkol sa pagkawala ang mga kwento nila, kundi pati sa tapang, puso at paghangad ng tao sa higit pa sa sarili. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.